Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Naawa si dating Justice Secretary. Nung panahon ni Duterte, ang Justice Secretary si Vitiliano Aguirre. Si tinatawag na Wigire, yung grabing ginawa na kay Leila de Lima. O yan, si Aguirre. Naaawa daw siya kay Duterte, kay Digong. Dahil na daw ito, kawawa naman. Ang matanda na tapos nakakulong pa sa ICC. Kaya sabi ni Aguirre, dapat daw talaga mag-grant yung interim release ni Duterte. O kaya ma-release na talaga ito, i-dismiss na ang kaso kasi kawawa naman daw. 80 plus years old na, matanda na, may mga sakit na. Dapat daw na yan. Sabi ni Aguirre, kawawa naman ang dating presidente. Alam nyo Aguirre alam mo, naaawa ka kay Duterte. Hindi, samantalang nung ikaw ay Justice Secretary, ang daming namatay sa panahon ninyo. Ang daming namatay. Binigyan nyo ba ng due process? Kaya nga extrajudicial killings dahil ibig sabihin hindi dumaan sa judicial process. Extra, ibig sabihin labas. Labas na sa judicial process. Hindi ninyo dinaan sa judicial process. Hindi nyo binigyan ng due process. Basta na lang pinag-o-order ni Duterte. Yung war on drugs niya. Sabi niya, kill, kill, kill. Patayin. Ilan ang napatay? Ang tinatanggap ng pulis na nabatay sa police operations nila, 6,000. Pero ayon sa human rights groups, umabot ito ng halos 25,000 to 35,000. Sa namatay na yan, Aguirre, ikaw yung Justice Secretary noon. Yan ba, naawa ba kayo? May mga dyan, may mga bata na nadamay. May mga matatanda na nadamay, may mga babae na nadamay. Ang mga tinarget ninyo, mga karaniwang tao, mga small time na targets. Mga nakatira sa mga urban poor communities, mga nakatira sa mga baryo, yung malang kalaban-laban, yung mga mahihirap na mamayan, yun ang tinarget nyo. Naawa ba kayo? Si Duterte nga nakakulong lang, hindi naman pinatay. At kahit pa yan makonvict si Duterte, hindi naman yan papatayin kasi wala namang death penalty sa ICC. Tapos ngayon kung makapagsalita ka, Aguirre, akala mo naman sobrang awa mo. Samantalang nung panahon ninyo, hindi kayo naawa sa mga napatay. Yung mga magulang na umiiyak sa kanilang mga anak, yung mga asawa na umiiyak sa kanilang mga asawa na pinatay sa mga drug war operations, sa mga riding in tandem. Naawa ba kayo? Naawa ba kayo, Aguirre? Naawa ba kayo kay Leila de Lima? Na ginawan nyo ng mga trumped up charges? Nag-imbento kayo ng mga ebidensya at mga testigo? Naawa ba kayo? Tapos ngayon, kung makapagsalita ka, awang-awa ka kay Duterte. Wow naman. Mga kabunyog, matindi itong si Aguirre. Kaya lang ang maganda naman diyan at nababanggit itong si Aguirre doon sa mga dokumento ng ICC. Inamin niya mismo ni Aguirre na nabanggit ang pangalan niya. Nabanggit ang pangalan niya. Bakit siya nabanggit? Ay kasi nung siya yung Justice Secretary, in-endorse niya, hinayaan niya. Sabi niya, okay lang yan na ipagpatuloy ang mga drug war killings na yan. Yun? Kaya siya mismo, si Aguirre, dapat ma-issuehan din yan ng arrest warrant. Anyway, hindi malayo yan kasi nabanggit na eh. Ang pangalan niya sa kanibato, nabanggit. Kung yung ibang mga pangalan naka-redact, ibig sabihin, hindi naka-public, hindi naka-redact. Ito, sa kanila, hindi. Nabanggit talaga ang pangalan ni Aguirre. Siya, tanggap niya yan. Tanggap niya na pinangalanan na siya, pinangalanan na si Bato de la Rosa. At ang sabi ni Aguirre, nalaman niya na nga daw, nakita niya na pinangalanan siya.
nagdrama pa si Aguirre. Sabi ni Aguirre, handa daw siya na samahan si Digong sa kulungan para daw kasi naaawa nga daw siya kay Digong. O sige, mabuti naman yan, magsama-sama na kayo. O tama yan. May kakwentuhan na si Duterte, mayroong tagaluto si Bato at mayroong alalay si Bongo. O di ba? Yun. Maganda yan, Aguirre, magsama-sama na kayo. Kung talagang sabi mo, totoo ka sa sabi mo, na handa kang magpa-aresto at makulong sa ICC kung kinakailangan na samahan si Duterte. May mga drama pa si si Aguirre kung kinakailangan daw na samahan niya si Duterte kasi naaawa nga daw siya. Bukas daw siya. O sige nga, tingnan natin. O maganda yan, sama-sama na kayo doon. Kayong dalawa ni Duterte magkakwentuhan. Tapos si Bato tagaluto. Total mahilig naman si Batong mag-ihaw eh. Ang mga videos ni Bato ngayon nag-iihaw siya. Tapos si Bongo naman, sabi niya namimiss niya na si Digong. Namimiss niya na daw dahil parang tatay niya na ito, higit pa nga daw sa tatay niya. Ayan. Di pag lumabas ang arrest warrant ni Bongo, ni Bato at ikaw Aguirre, di magsama-sama na kayo. Ang challenge ganito, kung talagang handa kayo, huwag kayo magre-resist sa arrest at huwag ninyong kikwestiyonan ang pag-aresto sa inyo. Voluntarily mag-surrender kayo. At i-turn over nyo ang mga sarili nyo para ma-transport agad kayo papunta sa ICC. Sige nga. Sige nga, yun ang hamon natin sa kanila. Ano kaya, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya-kaya nila yon. Yabang lang naman ni sabi ni Bato, siya daw handa daw. Sige si Aguirre ganun din. Sige nga, abangan nga natin kung talagang handa kayo. Kung talagang handa kayo, abangan natin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.